Napahinto kami nang makita namin ang bahay na ito habang po kami ay nag-i-scout dito sa Negros. Meron kaming nakitang isang babae at isang bata sa tahanan. Nagpa siya akong bumaba para matingnan namin. At habang ako ay papalapit, dito ko napagmasdan na hindi na pala maayos ang kanilang bahay. Sira-sira na ito at ang tanging natitirhan na lamang nila ay ang itaas. So magandang umaga mga kababayan. Ito nga, at nagbalik na ako dito sa Negros, sa Bisaya, at nandito po kami sa barangay Mantape, Bayawan City. So halika, puntahan natin itong nakita namin na bahay po na ito. Ikutin na nyo yung tahanan nila. Oh. Meron pong mag-anak nakatira dito. Ayo! Pwede ako saka ate? Sige. Matibay ito te? Mabaak? Okay. Magdahan-dahan lamang daw kami sa pag-akyat dahil hindi na matibay ang hagdanan ng kanilang tahanan. Oh my God. Matibay pa to, te? Sige. Dahan ka lang, baka maano ka. At pag-akyat namin sa kanilang tahanan, ito ang aming nakita. Pinapatulog niya ang kanyang anak na may sakit daw na hika. Ang tahanan nila dito sa itaas ay hindi na rin maayos. Ang mga gamit nila ay wala rin silang paglagyan, lalo na ang mga damit. Ganon din ang banig na kanilang ginagamit. Ano pong pangalan mo? Mariel. Mariel? Okay, siya daw po si Mariel. Kamusta ka? Okay lang. Kamusta ang buhay niyo rito? Lisod. Lisod. Oh, mahirap. Ilang taong ka na? 25. Bata mo pa pala. Ilan na anak mo? 2. Okay, anong trabaho ang asawa mo? Sa construction. Ano pa? Ano lang. Yun lang? Okay. Napansin ko yung bahay niyo. Marurupok na yung yung paligid. And sa baba, hindi na maayos. So dito na lang kayo sa taas. Kaninong bahay ito? Sa amo. Sa inyo na. Okay. Wala kayong ibang mapagtirahan? Dito lang. Okay. Ilan yung anak mo? 2? Nasaan yung isa? Sa eskwelahan. Okay. Kung pakain yung baka masira ang ngipin niya. Sira na. Okay. Ang asawa mo nagtatrabaho? Ikaw, anong trabaho mo? BHW. PSW ka? Okay. Kahit paano, at least may trabaho kayo. Kamusta ang kita ng asawa mo? Pag makaubra, pag wala'y sakit, maka-income, pero pag wala dyan. Okay, ilang taon na yung panganay mo? 7. Maaga ka nagkasawa. Ilang taon? 17. Bakit maaga ka nagkasawa? Siguro sa kalisod. Sa hirap? Bakit ilan ba kayong magkakapatid? 10. 10. Pang ilan ka? 7. Okay, nakapag-aral ka? High school graduate lang. Hindi ka na nakapag-grade 11? Hindi na.
Dahil sa hirap ng buhay nyo, maaga kang nag-asawa. Single mom. Single mom. Ikaduha nga ako, bana. Dalawa nag-asawa mo. Papabusngan lang. Okay. Yung anak mo sa unang naging asawa mo, ito dito na sa pangalawa? Oo. Anong nangyari sa unang asawa? Wala gipanagutan. Hindi niya pinanagutan. Ilang taong ka nung nabuntis? 16. Oh my God. Hindi niya naiwasang umiyak nang maitanong ko kung anong nangyari sa kanyang unang asawa. 16 anyos pa lamang daw siya nang siya ay mabuntis at hindi pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. 16 years old ka nang ikaw ay mabuntis. Sorry, maitanong ko ha. May nangyari bang hindi maganda sa'yo before? Wala. Okay. Yung 16 years old ka, naging boyfriend mo siya? Oo. Okay, tapos nung malaman niya na buntis ka, hindi siya Wala niya ipanagutan. antot ka ron. Nasaan siya? Wala na ko kabalo. Okay. Naging mag-boyfriend at girlfriend kayo high school pa lang. Oo. Okay. Mula nung iniwan ka niya, nung nalaman niya na buntis ka, umalis na siya? Pero taga rito siya. Dili. Taga saan siya? Taga umod. Tanungin lang ulit kita, kagustuhan mo ba yung nangyari o hindi mo gusto yung nangyari? Hindi ka ba na pagsamantalahan? Siguro inana. Pero minahal mo siya. Okay. Alam niya na malaki na yung anak niya. Oo. Nakapakita siya tong 2 years old pang bata. Tapos, Ora to. Wala na. hindi na. Okay. May pamilya na kaya siya? Wala ko kabalo po. Yeah. So, yun kasi yung problema minsan kapag hindi tayo nagiging ready sa ano natin ba, pagiging teenager, no? Nagiging mapusok sa mga bagay o minsan dala nga ng kahirapan, akala natin yun yung sagot. Paano naman tinanggap ng pangalawang asawa mo na meron kang unang anak? Wala. Tanggap niya ang buo. Tanggap na. Kinasal na kayo? Wala. Hindi pa. Okay. Wala pa yung budget. Walang pang budget. Okay. Sige. Itong bata na ito, anak po siya ng kanyang pangalawang asawa. Yun lang yung trabaho ng asawa mo? Okay. Ang mga magulang mo? Ako papa ko ang panagat. Okay, Nasa ang dalang mama? taytayan. Wala. Wala ka ng mama. Okay. Yung asawa mo naman, may mga magulang pa sila. Ilang taon yung asawa mo? 32. Mas matanda pala sa'yo. Okay, meron ba kayong pagkain? Bigas? Wala na yung bukas. Wala na kayong bigas? Pero mamaya, pag uwi ng asawa mo, Dili po itong pauli. ano yun? Hindi uwi? Bakit? Sa construction? Kailan lang siya uwi? Sabado siguro. Sabado. So, ibig sabihin, nakadepende pa yung pagkain nyo doon pag umuwi siya.
Paano mamaya? Wala kayong pagkain. Siguro, manghulam ra silingan. Okay, punasan mo yung ano niya. Manghiram lang sa silingan. Ngayong umaga kumain na ba kayo? Anong pagkain niyo? Okay, gaano ba kahirap yung buhay niyo dito? Lisod jud kaayo. Bukod sa pagiging BHW, so, yun lang yung turuan mo para kumita. Siyempre, hindi naman ano yun. Ang sweldo doon ay kada kailan ka sumusweldo. Every 3 months, pero maabtan po 4 months. Magkano ang sweldo? 1,000 kada bulan. 1,000 kada bulan. So, 3,000 lang sa kada 3 months. No? Saan nga naman makakarating yung 3,000? But anyway, yun lang talaga yung kaya ng barangay. At least kahit paano may kita. Okay, natatakot ako para sa bahay nyo eh. Umuuga. Okay, hindi ba magawa ng iyong bahay? Mahimo kung absent. Pero O minsan ano, yung construction worker, sila yung kanilang bahay, minsan hindi nila magawa. No? May mga ganon kasi talaga. Sana magawa yung bahay na sa inyo, tumutulo. tulo dyan. Lalo pag malakas ang ulan. Usod-usod na lang kayo. Dire. Kasi nakita ko yung baba, nakaangat na lang yung bahay nyo eh. So dito nila kayo matulog. Wala, ang magulang mo nasa ng bahay nila. Diyan. Okay. Wala rin kayong mga lagay ng gamit. Wala po. So hindi na makabili kahit lagay ng damit ano. Dili jud kay kuan raman tuwan riya semana. Ya. Dili pa ka duty pag kuan magkasakit. Wala. Hindi nakakayanin kung bibili pa ng damitan. Buti meron kayong kuryente. Connect ra ka papa. Nakakonect lang kayo sa magulang nyo. Kaya na may bata. Para Lahat hindi lang mainitan. Okay. panghulam ra Sa kayo nagluluto? sa dalong. Aba. Teka muna, ito banig nyo to? Oo. Isira-sira na. Yan pa ginagamit nyo? Tingnan nga day. Ay, excuse me. Oo, diba? Sira ano yung banig nyo? Sobrang hirap ng buhay kahit yung banig na hindi na mabili ano. Dili na. Mahal man. Kahit plastic lang na lagayan o di po nila kaya ka. Ganun talaga ang buhay, mahirap. Sa una, lalo kapag nagsisimula. Lalo pag hindi nyo nga napaghahandaan. Pero okay lang yan. Magsikap na lang ang asawa mo. Ha? Tsaka huwag mo munang dagdagan ng anak. Wala na. Sa plano. Ano ka ba? Implant or Maka-gapils. nagka-pills ka? Okay. Sige, meron akong ibibigay na tulong para sa inyo. Sana makatulong kahit paano. Pagpasensyahan mo na lang ito, ha? Oh. Yeah. Kunin mo tong 5,000. Maraming salamat. Bili kayo ng pagkain mo, ha? Unahan mong bigas. Kasi yun yung kailangan natin, pagkain. Bugasin, gatas. Mas nagkagatas pa siya. Wala man nagkakaon tarong og kanon. Pa-check up na ko. Bakit? Anong nangyari? Yung sipon? Hapo. Ha? Sakit ang maguna. May hika siya. Karon gani na okay na siya. Kaya pala yung mata niya, ano. Paano pag inaatake siya ng hika? Meron kang ano dyan? Nebulizer? Mahulam sa sentro. Ilang taon na siya? Tulong. Kailan pa siya nagkaganyan? Una pagid panganak.
Okay. So, yun talaga yung problema niya. Kailangan talaga may... Wala kayong sariling nebulizer? Wala. So, tatakbo ka pa ng... Dira sa sentro. Para doon siya magano. Hulman ra na mo. Dira ra na mo i-nebulize. Ah, hinihiram niyo lang. Magkano ba ang nebulizer? Magkano ang nebulizer? Wala ko. Oo. Hindi ko rin natandaan kung magkano. Parang noon ay nasa 7,000. Hindi ko na matandaan eh. Kasi may hika pala siya. Kaya pala yung... Paano pag hinihika siya yung matindi? Hindi siya makahinga. Pag sobra. You know? Ayan, umuulan. Umuulan na po dito mga kababayan. Sorry po doon sa maingay na maririnig nyo kasi unti-unti na po umuulan. Yung kabahagi ng bahay nila, ay, muntik na kumalusot. Ito oh, ingatan mo siya baka malusot yung paa niya. Kalahati, yero, yung kalahati naman sasa. Sinong naghimo ang asawa mo? Kapag may extrang money. Pag kuan. Absent food. Wala pa silang mga lagay ng gamit. May bukas. Kumano ka sa bukas. May vitamins ba yung anak mo? Wala. Ano itong mga nandito? Plus. Plus, ini. Wala na. Expire na na. Hindi siya nagba-vitamins? Wala. Wala? Bilang mo siyang vitamins. Ha? Pina-check up mo, itanong mo kung ano yung vitamins para sa kanya. Oo. Bili kang maraming bigas, ha? Unahin mo yung pagkain. Oo. Salamat. Ano nga ulit pangalan mo? Mariel. Mariel. Mag-ingat kayo, ha? Pag umuwi ang asawa mo, ipagawa mo yung hagdanan nyo. Nakakatakot yung hagdanan, oh. Ayun, butas pa. Baka mahulog yung anak mo dito, ha? Ako raman ang kakatagak, tira. Ikaw nagawa. Ako ra ang kuan. Ah, ikaw nahulog? Oh, medyo malaki ka eh. Kabugat. Oh. Utan, kalamong Ano sudan mo dyan? Kalamong gay. Ha? Wala na gabi pa na. Nilagang malunggay lang. Oo. Diyos ko po, Panginoon ko, iring batang iri. Bili kang pagkain nyo, ha? Oh, yan, marami ka palang saing. Bili ka ng sardinas man lang. Grocery ka. Matagal pa ang uwi ng iyong asawa. Pag naati pang gas, makaulit daw ito ron. Bata mo pa kasing nag-asawa. May pinagsisihan ka ba sa ginawa mo? Ano yung pinagsisihan mo? Nabuntis. Hindi mo na naituloy yung pag-aaral. Kaya wag mo, sana hindi matulad sa anak mo, ha? Maging aral. Minsan naman nagiging aral yun sa buhay natin kung bakit nangyayari yung isang bagay. Kaya wag mo ipapamana sa anak mo, ha? Pilitin mong maging maayos ang buhay nyo kahit ngayon mahirap. Pero bibigay din ng Diyos yung tama kapag dating ng panahon. Basta pag-aralin lang yung anak. Ha? Okay? O sige po mga kababayan, marami pong salamat. Thank you, ha? At pasensya ka na sa istorbo namin. Mag-iingat kayo dito. Okay? Tagang salamat po sa inyong tabang. Thank you. Sana ay makatulong kahit paano yan sa iyo. Ayan, bababa na po kami. Ingat ka, day, ha? Kayo, ha? Salamat. Pasensya na ulit. Yung bahay po kasi nila ay nakakatakot bumaba kasi yung hagdanan. Salamat. Sige po mga kababayan at kami ay aalis na. Marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Don't forget to like and share po ng video ito. And huwag kalimutang mag-follow sa aking Facebook page at Pugong Biyahero na may 2 million followers at sa PBDM Solar naman po na mayroong 117,000 followers. At again, mag-iingat po kayo sa mga scammer, ha. Huwag po kayong maniniwala kapag may nag-message sa inyo at
nagpapanggap na si Pugong Biyahero na sasabihin nila nanalo kayo ng papremyo mula sa amin at dudublihin ang laman ng inyong GCash. Huwag po kayong maniniwala para hindi po kayo maloko, lalo na po yung mga matatanda. At kapag magbabayad ng solar, ito lamang po yung legit na PayMaya at GCash account. Yung nasa screen nyo po ang 093228329495. At para hindi kayo maloko din sa pag-order, ugaliing tumawag muna sa 0931-4242-37. Marami pong salamat and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Ito nga pala ang 100 watts floodlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para maiset ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar.